David? Cameron's feeding off his leg. Miranda! Let's go! Ando! Let's go! Go! No! No! Hey guys. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror, sci-fi film na tinatawag na Life. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatin natin ang pangalawang sumali sa membership sa channel na ito, na si Zaid Dampor. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Juhina Alonzo, MJ Rancho, Dolores Taylor, Clark Ian, Jillian Lonzaga, Charles Igana, Almajir Post from Siocon, GS Daisy Reting Dan Fravum Palawan, JN Simbahan from Panabo Davao, Brother Otero from Tandag City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa malapit na hinaharap may isang satellite capsule na tinatawag na Pilgrim na bumabalik mula sa Mars dala ang mga sample ng lupa. Umaasa sila na makakapagpatunay ito na may buhay sa ibang planeta. Pero nasira ang Pilgrim matapos tamaan ng mga asteroid at nalihis ang direksyon nito. Kaya ang crew ng International Space Station ay kailangang salubungin ang Pilgrim at kunin ang sample. Matapos tulungan si Rory na magsuot ng kanyang spacesuit para sa spacewalk, agad na pumunta ang ibang crew sa kani-kanilang pwesto para tulungan si Rory sa rescue mission. Lumabas si Rory at lumutang papunta sa mechanical arm ng station at inagabay ito para abutin ang Pilgrim. Bigla namang dumating ang Pilgrim ng sobrang bilis at malakas na yumanig ang buong station nang magkakonekta sila. Sandaling nag-alala ang crew na baka may nangyaring masama, pero sinabi ni Rory na matagumpay niyang nahuli ang Pilgrim. Pagkatapos, sinimulan ng astrobiologist na si Hugh na naka-wheelchair ang pag-test ng sample at natuwa siya nang makakita ng halos fossilized na single-cell organism sa lupa. Sinubukan niya itong buhayin pero walang nangyari, kaya nagdesisyon siyang gayahin ang atmosphere ng protozoic Earth at nagdagdag ng growth hormone. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang organism. Kaya nagdiwang ang crew dahil nakahanap sila ng unang patunay ng buhay sa labas ng Earth. Mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo tungkol sa kanilang natuklasan. Lumabas sa TV ang crew para ipakita ang kanilang trabaho sa station at para turuan ang mga bata kung paano gumagana ang lahat, pati na kung paano nagbanyo ang mga astronaut. Pinili ng isang napiling paaralan ang pangalan para sa organism at tinawag nila itong Calvin, na ipinagdiwang pa ng maraming tao sa kalye. Makalipas ang ilang araw, sinuri ni Dr. Miranda ang kalagayan ni David at sinabi ang kanyang pag-aalala dahil mahigit 473 araw na si David sa station, na malapit nang maging bagong record. Bumibilis ang pag-atrophy ng kanyang katawan at malapit na siyang umabot sa radiation limit. Pero wala itong pakialam si David. Matapos niyang maging sundalo at lumaban sa digmaan, mas gusto niyang manatili rito dahil hindi nag-aaway ang mga tao sa isa't isa. Kinabukasan, nadiskubre ni Hugh na sobrang bilis ng lumaki ni Calvin at ngayon ay binubuo na ito ng daan-daang cell na bumubuo ng neural network. Ang bawat cell nito ay kayang kumilos ng mag-isa, ibig sabihin, bawat cell ay sabay-sabay na gumagana bilang muscle cell, nerve cell, at photoreceptive cell. Ikinwento ni Commander K na si Calvin ay puro utak, puro kalamnan, at puro mata. Napansin ni Hugh na nagkakaroon na ng mga galami si Calvin, kaya sinubukan niyang makipag-contact dito at nagtagumpay siyang mapagalaw ang mga cells at bumuo ito ng mga kakaibang hugis. Maya-maya, habang kumakain ang crew ng hapunan, napanood ni Shaw ang live stream ng kanyang asawa na nangganganak at nakilala niya ang kanyang bagong silang na anak na babae. Binati siya ng buong crew at binigyan pa siya ni Kate ng libro para makapagbasa siya ng kwento sa kanyang anak sa pamamagitan ng video call. Pagkatapos ng hapunan, ginamit ni David ang espesyal na software para suriin ang kanyang katawan kung may problema at muling bumalik si Hugh para tingnan si Calvin. Maliit pa rin ang nilalang pero may maayos na katawan na ito ngayon at umakyat pa ito sa daliri ni Hugh. Makalipas ang ilang linggo,
Nagulat ang crew nang biglang tumunog ang alarma mula sa laboratorio. Agad na pumasok si Rory at mabilis na inayos ang sira. Hindi maintindihan ni Miranda kung paano nangyari iyon. Sa tingin ni Hugh ay may nakaligtaan siya. Dahil dito, agad siyang pinagalitan ni Rory at Miranda at pinaalalahanan na mag-ingat dahil hindi nila alam kung anong klaseng nilalang ang kanilang hinaharap. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang hindi gumagalaw si Calvin at inisip nilang baka pumasok ito sa hibernation matapos magbago ang air pressure dahil sa nangyaring sira. Medyo gamaan ang loob ni Miranda dahil para sa kanya, masyadong mabilis ang paglaki ni Calvin. Habang hindi pa gumagalaw si Calvin, sinamantala ng crew ang pagkakataon para dagdagan ang seguridad ng laboratorio at sinigurong laging selyado ito. Maya-maya, habang sinusuri ni Miranda ang mga binti ni Hugh, inamin nitong may nararamdaman siyang pagkakasala dahil baka siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Calvin. Matapos pag-usapan ang ilang opsyon, nagdesisyon si Hugh na subukan pasiglahin si Calvin gamit ang napakababang boltahe ng kuryente para makita kung madyay gising ito. Sa unang mga pagtatangka ay walang nangyari, pero biglang nagising si Calvin at kumapit ng mahigpit sa kamay ni Hugh habang binabali ang electric wand. Sinubukan ni Hugh na bunutin ang kanyang kamay mula sa kahon pero napakalakas ni Calvin para sa maliit na katawan nito at ang kalahati ng katawan nito ay nakakapit pa rin sa kahon para mas madagdagan ang lakas. Hindi rin ito naloko nang muling ialok ang wand. Sa puntong iyon, nagsimulang pisilin ni Calvin ang kamay ni Hugh ng sobrang higpit hanggang sa mabali ito at magkaroon ng nakakakilabot na hugis. Gustong pumasok ng crew sa laboratorio para tumulong pero tumanggi si Miranda dahil malalagay rin sila sa panganib. Biglang bumangga ang ulo ni Hugh sa kahon at nawalan siya ng malay kaya binitawan na rin siya ni Calvin. Nakita ng crew na sobrang wasak na ng kamay niya. Sinubukan ni Calvin ang gloves at napansin niyang hindi niya ito mabasag. Kaya kinuha niya ang electric wand at ginamit ito para batasin ang gloves hanggang sa nakawala siya. Agad niyang pinuntirya ang daga sa loob ng lab at walang awang inatake ito, nilamon ng ilang segundo lang. Habang abala si Calvin sa pagkain, sinamantala ni Rory ang pagkakataon para pumasok sa lab at iligtas si Hugh, ipinasa ang katawan nito sa crew. Pero biglang tumalon si Calvin at kumapit sa binti ni Rory kaya napilitan ang crew na isara muli ang lab at iwan si Rory sa loob. Kinuha ni Rory ang oxygen candle at sinubukang sunugin si Calvin pero agad itong tumalon palayo at nagtago. Binibigyan siya ni Kate ng permiso na patayin ang nilalang kaya kinuha niya ang incinerator at hinabol ang alien sa loob ng lab. Kahit ilang beses tamaan ng apoy si Calvin, hindi pa rin ito namamatay. Hanggang sa maubos ang fuel ni Rory at binuksan niya ang container kung saan nagtago si Calvin pero wala na ito roon. Biglang tumalon si Calvin sa mukha ni Rory at pumasok sa bibig niya. Ngayon, napilitan ang crew na panoorin ang nakakatakot na eksena habang unti-unting pinapatay ni Calvin si Rory mula sa loob hanggang sa maging isa na lang siyang lumulutang na bangkay na may dugo na kumakalat sa paligid. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang lumutang din ang incinerator at pinaandar nito ang fire alarm. Napuno ng suppressant gas ang lab at sinamantala ni Calvin ang pagkakataon para lumabas mula sa katawan ni Rory at ngayon 10 beses na itong mas malaki kaysa dati. Mabilis na kumilos ang crew para isara ang mga gas valves pero nauna si Calvin at sumiksik sa isa sa mga butas para makatakas palabas ng lab. Binalot ng crew ang katawan ni Rory at agad na nagpadala si Kate ng distress call sa NASA pero natuklasan ni Shaw na hindi gumagana ang komunikasyon. Nasira ang transmitter kaya kailangan nilang lumabas para ayusin ito at ma-contact ang Earth. Agad nagsuot ng spacesuit si Kate at nag-spacewalk. Pagdating niya sa transmitter, nakita niyang sobrang init nito. Binuksan niya ang coolant chamber pero wala nang laman, ibig sabihin kinain na ito ni Calvin. Biglang lumabas si Calvin mula sa chamber at kumapit kay Kate, hinahanap ang paraan para makapasok sa kanyang suit. Mas malaki na si Calvin ngayon pero matibay pa rin ang suit kaya hindi ito mabasag. Sinara ni Kate ang coolant valve at nagmadaling bumalik sa airlock. Habang papunta siya, napansin niyang may likido na sa loob ng kanyang suit dahil nasira ni Calvin ang coolant tube niya. Nahihirapan na siyang makakita kaya napilitan siyang tumalon para mas mabilis makarating sa airlock. Mapanganib ito dahil kailangan niyang mag-unclip at napasalpok siya sa station bago tuluyang makapasok. Agad nagsuot ng suit si David at tumulong sa kanya pero napupuno na ng tubig ang helmet ni Kate at nalulunod na siya. Gusto niyang isama si Calvin sa kamatayan kaya hinawakan niya ang lever ng airlock para hindi ito mabuksan ni David. Makalipas ang ilang segundo, nalunod si Kate at walang nagawa ang crew kundi panoorin ang kanyang katawan na lumutang palayo. Sa kasamaang palad, nakahalata si Calvin at tumalon sa ibabaw ng station bago tuluyang lumayo ang katawan ni Kate. Lumuha ang crew para sa kanilang commander pero pinaalalahanan sila ni Hugh na kailangan nilang gumawa ng paraan para hindi makapasok si Calvin sa ship dahil malinaw na hindi ito apektado ng vacuum at buhay pa. Dahil ang mga thrusters lang ang tanging daanan, minamanmanan nila ang temperature sensors para makita kung
nasaan si Calvin. Kapag lumalapit ito sa thruster, pinaandar ni Shaw para tanggayin siya palayo. Pero dahil paulit-ulit itong ginagawa, yumanig ang station at nalihis ang direksyon nito. Wala nang nagawa si Shaw kundi gamitin ang natitirang fuel para maibalik ang station sa orbit at sinamantala iyon ni Calvin para makapasok muli. Pagkatapos, nagbigay si Hugh ng teorya na ang species ni Calvin ang posibleng namuno sa Mars sa loob ng milyon-milyong taon pero pumasok sila sa hibernation nang bumagsak ang atmosphere ng Mars. Sa tingin niya, dapat nilang gayahin ang pagkawala ng atmosphere para mapilitang muling pumasok si Calvin sa pagiging hindi aktibo. Sumang-ayon ang crew sa plano at umatras sila papunta sa capsule. Isinara ang sarili nila bago alisin ang oxygen sa natitirang bahagi ng station. Habang nagdaragdag sila ng karagdagang proteksyon sa paligid, nagulat si Hugh sa isang anino at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Sinubukan siyang suriin ni Miranda pero giit ni Hugh ay ayos lang siya. Ilang oras lang silang naghintay, nagluluksa para sa kanilang mga kasamahan at patuloy na sinisisi ni Hugh ang sarili sa nangyari. Pero sinabi ni David na desisyon nilang lahat ang pagkuha kay Calvin. Sinabi ni Hugh na si Calvin ay isang nilalang lang na sumusubok mabuhay, at para mabuhay ay kailangan nitong kumain. Bigla na lang nawala ng malay si Hugh at nakita ng computer na bumabagsak ang kanyang vital signs. Agad siyang sinubukang iligtas ng iba. Habang ginagamit nila ang defibrillator, napansin nilang may gumagalaw sa binti ni Hugh. Binuksan nila ang zipper ng suit at agad silang umatras nang makita nilang kinakain ni Calvin ang binti ni Hugh. Hindi niya ito naramdaman dahil sa kanyang kondisyon. Sinubukan ni Miranda na gamitin ang defibrillator para kuryentehin si Calvin pero lalo lang itong nagpalutang sa ere at ipinakita kung gaano nakahusay ang pag-evolve ng katawan nito. Agad na nagtakbuhan ang crew palabas at aksidenteng nagkahiwa-hiwalay. Napilitan si Shaw na magtago sa isang sleeping pod bago siya abutan ni Calvin. Mahigpit na hinawakan ni Calvin ang pod at sinubukang basagin ito pero kalaunan ay nagsawa rin at umalis. Samantala, bumalik sina David at Miranda kay Hugh na kaunti na lang ang oras. Hiningi niya sa kanyang mga kaibigan na buhatin siya para maramdaman niya ang pakiramdam ng paglutang sa huling pagkakataon bago siya pumanaw. Habang nagluluksa ang dalawa, napansin nila ang kumikislap na ilaw sa screen at natuklasan nilang nalunok ni Calvin ang tracker ni Hugh kaya maaari na nilang sundan ang posisyon nito at gumawa ng plano. Nagpaikot-ikot si Calvin sa buong station hanggang sa bumalik siya sa katawan ni Hugh. Pero habang kinakain niya ito, napansin niyang ito ay bitag. Saktong isinara ni na David at Miranda ang pinto para ikulong siya sa loob. Pinurga nila ang oxygen sa silid para subukang pasikilan ito pero maaaring abutin ng ilang minuto. Biglang inanunsyo ng computer na may papalapit na shuttle at napagtanto ni David na umabot sa Earth ang mensahe ni Kate. Pero hindi nakikipag-ugnayan ang shuttle sa kanila, bagkus sinimulan nitong banggain ang station. Ipinaliwanag ni Miranda na ito na ang huling emergency protocol, hindi sila pupunta doon para iligtas sila, kundi para itulak sila papuntang deep space para hindi makarating si Calvin sa Earth. Sa sleeping chamber, narinig din ni Shaw ang anunsyo at inakalang ililigtas na sila kaya lumabas siya ng pod at iniwan na bukas ang hatch. Pumunta siya sa docking area para salubungin ang shuttle. Nagmadali sina Miranda at David para balon siya tungkol sa totoo, pero huli na. Nakapasok si Calvin sa likod ni Shaw nang buksan niya ang hatch. Habang papalayo ang shuttle, nagsimulang mag-decompress ang station at hinihigop palabas si Shaw habang umaakyat si Calvin sa kanyang binti. Hinawakan ni Miranda ang kamay ni Shaw para hilahin siya pabalik pero umabot na si Calvin sa kanyang braso. Kaya binitiwan na ni Shaw si Miranda para hindi makabalik sa loob si Calvin. Nahigop siya palabas sa kalawakan pero muling kumapit si Calvin sa station. Sinubukan nitong abutin si Miranda pero kuryentehin niya ito gamit ang isang tool para mapaalis at nakabalik siya sa loob kasama si David. Isinara nila ang pinto sa likod nila. Pagtingin nila sa bintana, nakita nilang wasak na ang station at nagsasalpukan ang mga piraso nito, lalo pang sinisira ang buong istruktura. Sinuri ni David ang computer at natuklasan nilang nawawala na ang life support. Bumibilis din ang pagbaba ng temperatura at oxygen. Napansin din niyang ang lahat ng pagkawasak ay nagtulak sa station papunta sa Earth at may 30 minuto na lang bago ito pumasok sa atmosphere. Wala silang paraan para mabuhay sa re-entry at hindi sila makapunta sa escape pods nang hindi sila inaatake ni Calvin. Habang tinatanggap nila ang kanilang kapalaran at tinitiis ang lamig, nakita nila ang librong binili nila para sa anak ni Shaw kaya binasa ito ni David. Habang sinasabi niya ang pamamaalam sa hangin, nakaisip siya ng plano. Dahil naghahanap si Calvin ng oxygen, maaari nila itong akitin papunta sa escape pod gamit ang oxygen candles. Plano ni David na isama si Calvin sa deep space habang bibigyan si Miranda ng pagkakataon na makarating sa ibang pod at ligtas na makabalik sa Earth. Ayaw ni Miranda na magsakripisyo si David pero ipinaalala nito na siya ang piloto at mas gusto niya ang kalawakan kaysa sa Earth. Nang makapagsuot na sila ng
palusot, naglakad si David sa mga corridors at nag-iwan ng mga oxygen candles habang papunta sa pod. Lumabas si Calvin at tumatalon mula sa kandila papunta sa susunod na kandila habang sinusundan siya. Nang makarating si David sa pod, agad siyang pumasok at si Calvin ay tumalon sa kanya at mahigpit na kumapit. Dinestruct niya ito gamit ang isa pang kandila bago isinara ang hatch. Nakita ito ni Miranda at agad siyang nagmadaling pumunta sa kabilang pod. Kumalas ang dalawang capsule sa station at lumipad palayo, pero tinamaan sila ng mga debris na nagdulot ng malfunction. Habang nahihirapan si Miranda sa pag-control, pilit namang pinapanatili ni David ang tamang direksyon ng kanyang pod, pero hinawakan ni Calvin ang dalawang kamay niya, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ng napakaalulong na paglipad, ang isang pod ay napunta sa deep space habang ang isa ay bumagsak sa gitna ng karagatan. Agad na pinaligiran ito ng mga bangka para tumulong, pero nang buksan nila ito, nakita nilang si David ang nasa loob at nakarating sa Earth, pero si Miranda ay nawala sa kalawakan na nangangahulugan na may buong planeta na ngayon si Calvin para guluhin. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.